Sige. Yan. So, ganito itsura ng chart ko, no? Kasi pinagsama-sama ko. Pinagsama-sama ko nga lahat. So, ganyan siya. Pero, clear natin yan. Yan. So, bali, kapag ako kasi, nagpa-plot ako, puro manual plot, no? And ang ginagawa ko is support and resistance muna. So, pumupunta ako ng 1 hour time frame. 'Di ba? 1 hour time frame, tapos minamark out ko lang yun, mga rejection point niyan. So, dito, 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 ah, dito, 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 dito. So, kahit anong rejection point na makita mo, no, ima-mark out mo siya. Tapos, ah, meron pa ba ito? Dito, tapos dito. Sino tong Jan Gabriel? Suntods. Hindi, hindi ka pwede pumasok dito. Dito. Tapos, eto. Especially ngayon, kumukuha talaga ng liquidity si gold, no? Yun So, nga, any pansin ko, coach. liquidities na any liquidities na makita mo, minamark out ko talaga siya and binabalikan ko lang is yung mga previous rejection point niya. Yan. Yan. So, kapag na-mark out ko na yung 1 hour time frame, no? Gagawin ko naman, wait lang, init eh. Wala ventilador. Sige lang, coach. 1 hour time frame. Oh. Bakit? May papangit ang taas. Ah? Oh, hindi ko naman alam. Sarado yung pinto. So, ayan. Tapos pagkatas ko i-mark out yung 1 hour, bababa ako ng 30 minutes. And then, magma-mark out pa ako ng mga rejection point niya, no? Kung may makita pa ako. So, for example, dito. So, any liquidities na makita ko, pina-mark out ko siya. Zoom in natin to. Yan. Saan pa ba? Ito naka-mark out. Diba? Mark out din natin siya. Mark out din natin to. Yan. So, kapag wala na ako makita sa 30 minutes, no, pupunta na ako ng 15 minutes and then magma-mark out pa ako ng rejection point or liquidities na makikita ako. So, puro mark out ang ginagawa ko kapag support and resistance, liquidity. And then, yan. Kapag wala na ako makita sa ganyan, gagawin ko 15 minutes. 15 minutes. Magpa-plot na ako ng Fibonacci ko. So, nakadepende siya sa bias ko, no? Alam mo naman kung paano kumuha ng bias. So, ngayon tatanungin kita, anong bias dapat? Sell pa actually, coach. Sell bias pa din tayo, di ba? Mm. Yan. So,
Fibonacci, bottom to right. Yan, bottom to top. So, week to week tayo. Okay? Pwede mo tong i-adjust. Kung gusto mo na mas mahaba, pwede mo siyang ilagay dito. Yan. Ganyan siya. Tapos, ganyan. So, pwedeng ito lang gamitin mo. Pero kung gusto mo ng mga solid na confluences, mas maganda, dagdagan natin yung confluence mo. Marunong ka naman mag-SMC, di ba? Yes, coach. Yan. So, dagdagan natin siya ng SMC. So, paano ba gumamit ng SMC? Kapag SMC kasi, ginagamit ko lang is yung OB tsaka FBG or IFBGs. Same And coach, yun lang din po. Yeah. yun lang din ginagamit mo. Yun lang din coach, yeah. Sige. Talaga naman tong anak ko. Ay, nako. Baba mo na ikaw. Yung pusa ko nasa ano. May nangungulit. Ito. Ay, no, hindi ko pwede mag-leave. Yan. So, ganyan siya. So, ang gagawin ko naman, ang titignan ko is 15-minute FBGs. Bakit 15 minutes? Kasi, scalper ako. So, hindi talaga ako nag-hold ng position ng matagalan, no? Katulad nga ng sinabi ko noong nakaraan. Ang pinakamatagal na hold ko is 30 minutes. So, sa 15 minutes lang ako tumitingin ng mga FBGs. So, eto. FBG dito. 15 minutes. 15 and FBG. Ito pa isa. 15 and FBG. Tapos, may OB tayo dito. Ang OB natin dyan, nasan? Actually, coach, yun pa yung nalilito ko yung i-plot. Kasi ngayon naka-detector pa lang ako sa OB. Naka-indicator ka parang. Mm. Okay. So, ang OB Naka, natin is, anong indicator gamit mo? yung Lux Algo, coach. Okay. Or order block detector. Yeah. So, ang paghahanap kasi ng OB is yung candle bago ng sudden move. So, tatanungin kita ngayon, alin dito sa dalawang OB? Ito bang bearish na to or etong bearish na to? Itong sa, itong sa taas, coach. Ito? Oo. Hindi. Tama. So, Hindi. ito ang, Yung baba. yeah, ito ang OB niyan. Bakit? Kasi, nagsimula na siyang umangat dito pa lang, 'di ba? Nag-sudden move na siya. Bakit? Kasi ito, dapat pababa talaga yan. Kung ibe-base mo siya sa candlestick Bible, kapag nagbigay siya ng ganyang candle, Baba. ang ibig sabihin is pababa, di ba? Hmm. So, ang OB niyan, ito. Tapos umangat siya, ito, kaya ito nagganto para sa retest. Tapos kailangan, coach, pag sa OB, di ba, 3 candles ang pagbabasihan mo, no? Sa, Um, from, or hindi naman 3 candles kasama FBG. sa FBG. Yeah. So, kunyari, ito. FBG tayo dito. 1, 2, 3, OB. Diba? Ito ang OB niya. So, first candle, second candle, third candle, OB. Nakadepende siya eh. 'Di ba? Pero kung maghahanap tayo, wait lang, lagay ko lang dito to. Kung titingin tayo sa ibang OB kasi, is kadikit niya talaga ang FBGs. Hanap tayo magandang example. Eto, 'di ba? May FBG Mm. dito. Boom. 15 and FBG. And then, may FBG din siya dito. 15 and FBG.
Pero ang OB niya is ito lang candle na to. Ito. So, 15, 15, and FBG. Bakit ayan lang ang OB niya? Ay, OB pala, hindi FBG. OB. So, bakit ayan lang ang OB niya? Kasi kung ibe-base mo siya sa FBG, ang basehan kasi ng FBG is 3 candles, di ba? So, OB, Yes, coach. the gap, tapos the third candle. So, ayun ang pagbabasihan mo doon. So, third candle. So, 1, 2, 3. Ang unang-una is yung OB mo. So, ganun siya. Kaya sinasabi sa iba na 3 candles ang pagbabasihan mo kapag OB kasi ang kadalasan talaga na FBG is or ang OB is nakadikit talaga sa FBG. Ganun siya. Gets ba? Gets, coach. Yeah. Yan. So, ganyan siya. Kaya, di ba nagpasel tayo kahapon sa 16? Yes, Tuktok siya coach. ng FBG, Nang, mm, may resistance ako dito, and then bottom siya ng OB. So, nung pinasok niya, sniper tayo. Nakailang pips tayo nito? 220 pips. Diba? 220. And ang nangyayari naman sa OB, kadalasan is kapag nilagpasan siya, nagiging siya, Breaker block na, coach. breaker Tama. block. There you go. So, nagiging breaker block siya. Kapag fully nag-close siya, inside or above ng OB. So, parang ginawa dito. 'Di ba? So, OB, tinap niya once, nag 220 pips tayo, umangat. 'Di ba? Umangat siya, Yes, coach. and then, binasag niya. So, binasag niya, nag-retest siya mismo sa OB. So, kung pumasok ka ng buy dito, sa retest niya, halfway point, breaker block siya, SL mo, 100 pips. Ang nakuha mong TP is ilang pips? Almost 200 din. Mm. 190 pips. 'Di ba? So, ganun siya. And then, tingnan mo, pinaglaruan niya lang din to. Parang nag-bounce-bounce lang siya dito until finally, binasag niya ulit. Until finally, binasag niya ulit. Kapag yan, nabasag So, na, second time, wala na yan. Invalid na siya. pag So, sa hanggang dito lang second siya. time, coach. Yeah. Yes. So, invalid na siya. For me, personally. Di ko alam sa other coaches, pero for me kasi, kapag ganyan, invalid na siya. Yan. So, ganyan siya. 'Di ba? Yan. So, ganyan siya. Ganyan gumamit ng OB, ganyan gumamit ng FBGs. And same thing with FBG naman, 'di ba? Ito, for example, 15 minutes. Ito, naglaro siya loob, 'di ba? Ano siya dito? Bearish FBG. Naglaro siya dito, binasag niya. So ano nangyari? Naging siya? Naging IFBG. 'Yon. So naging 15-minute IFBG siya. So, kaya yung ibang coaches nagpapabay dito kanina or until now, 'di ba? Kasi ito pa rin yung halfway point niya. Mm. So pwede ka pa rin diyan. Ang pwede natin pasukan ng buy niyan ngayon is nasa sayo kung i-release mo, pero pwede kang pumasok ng 104 ng buy or hintayin mo na tong FBG dito Sa baba. sa Oo baba. nga na. Yes. Kapag Fortunate. kapag overlapping naman na ganyan, ano naman ang pwede mong gawin? 'Di ba? Overlapping na ganyan. So titingin ka sa 30 minutes. So 30 minutes, ang FBG niya, eto. Boom, boom. Pasok ang dalawa.
'di ba? Okay. So 30 minutes, 30 FPG. Yan. So, pwedeng pasukan mo niyan is eto, 4090, 4087, or kung gusto mo na mas safe, 4080. Ganun siya. Kasi ang kadalasan ginagawa talaga niyan is kapag overlapping na ganyan, 'di ba? Let's say na overlapping tong sa 15 minutes. Ang gagawin niyan, i-disrespect niya tong first FBG, ang kukunin niyan is yung pangalawa. Ito ang kukunin niyan. Bakit? Kasi parang ano na to eh. Um, ano tawag dito? Um, parang for me invalid siya eh. Hindi talaga siya yung solid na babasag or papasukan tas magbabounce lang. Hindi. Dito pwede mag-bounce yan sa 4080. Kaya nagpabayad din ako sa 4080. Tapos kung titignan mo, 'di ba? Golden zone siya, Yung, 'di ba? Golden zone siya ng ano, tsaka ng fib. possible resistance din no, coach. Kasi Yes. ito, may mga rejection. 'Di ba? Ang dami niyang rejection point dito sa side na to. Yeah. Puro fake out lang ang ginagawa niya until finally binasag niya. So, possible maging support to kasi resistant siya dito. So, support to siya dito, 'di ba? Tapos, umangat ulit siya. So, ayun ang possible retracement niyan. Ganyan. Mm. Yan. Pero kapag to binasag, 'di ba? Let's say na binasag ang 4080, tumulo pa. Ang possible na kunin niyan mismo is itong OB. Okay. Halfway point ng OB which is 4060. 'Di ba? Ganon siya. Gets ba? Gets, coach. Yung sa OB, coach, basta lagi yung parang pagbabasihan mo nung range ng OB is yung last candle, yung third candle, di ba? Yes. So, yung Okay. candle Third before the sudden movement. Kung ano yung candle before the sudden movement, ayun yung OB mo. Ayun yung magiging OB mo. coach. Question? Wala pa naman, so Wala pa naman. Nagigets naman. yeah. Gets naman, coach. Okay. So, yan. Ganyan. Ganyan ako mag-plot. No? And then, kapag gusto ko naman talaga ng mas solid, di ba? Eto, ngayon ko. 4180. Bakit? Kasi fib level siya. Ito ang 0% ng sell ko. So, ang possible niyang gawin is kapag umangat pa siya, di ba? Kapag to tuloy-tuloy, binasag to, yes, pwede siya mag-reject dito kasi may mga resistance tayo, pero mas solid tong resistance ko dito kasi fib level, 0%, tapos may resistant din ako dito. Tapos kung magba-backtrack tayo, tingnan natin dito, Ang daming resistance. Yeah. di ba? Rejection area din. Kung titingnan natin siya dito, ano meron dito? Red, coach. Sa Hmm? double tap. Double tap, di ba? Ito, yeah. Yan. So, isa din siyang indication. So, eto, resistant to. 'Di ba? Resistant tong area na to. Eto, simula dito hanggang dito. So, kung i-include natin siya sa confluence natin, 'di ba? Yan. Possible ulit mag-double tap tapos Yup. bagsak. Mm. Possible ulit siya mag-double tap dito and then bumagsak ulit. Yan, ganyan. So, ganyan siya. 'Di ba? Mm. Gets ba? Gets, coach. Yeah. Yan.
So, ang ano naman diyan, ang technique naman kasi diyan is um kung gusto mo ng higher profits, no? Marunong ka naman mag-TSL, 'di ba? Yes, coach. Yes, so TSL ang gagawin mo. Huwag kang magpa-partial profits, TSL. Para kahit papaano buo pa rin no, coach. Mas malaki yung ano. Mm-mm. So, ang ano mo nun is partial profits kasi yes, nagpo-profits ka. Pero ang ano mo kasi is may risk pa din eh, 'di ba? May risk ka pa din na possible pa din mag-partial loss ka. Although nag-profits ka naman na, yes, pero yung ano mo kasi, yung risk mo is hindi andun pa rin, 'di ba? Hindi Yes, siya coach. fully risk-free. Pero pansin ko nga, coach, parang pareho tayo na parang ma parang scalper, napansin ko parang scalper talaga ako. Hindi ako pang swing trade, yung pang matagalang hold. Oo. Kasi So yun napansin ko. bakit di ka nag-hold? Ano yung naisulat mo sa journal mo or ano yung mga na tingin mo na bakit hindi mo kaya mag-hold ng mas matagal? Ano coach, parang kasi yung time, minsan hindi ko kaya yung magtagal sa screen na nakabantay. Oo. Tsaka right now still studying kung saan ako parang possible mag-TP, ganyan. Mm. Sa kaya hindi ko pa kayang mag-hold ng, Nang matagal talaga. matagal, oo. Okay. So, kung gusto mo mag-hold, no, ito yung mga technique na pwede mong gawin. Unang-una, break even and TSL, which is alam mo naman na kung paano. Ano yung Mm. tong anak ko? Kaya muna. Which is TSL and break even, no? Ang pangalawa is which is lagi namang ginagawa ni Good, ganito. So, ito pwede mong gawin dyan. Kunyari, nag-sell ka dito, di ba? Ito. Sabihin na natin sell ka dito. Tapos na-tap niya. Ang pwede mong gawing unang TP1 is ito. TP1, bakit? Kasi resistant siya. So kapag binasag niya Mm. yan, ang TP2 mo is dito. So kapag na-hit yung TP1 mo, pwede ka na mag-break even. Risk free ka na. 'Di ba? Break even ka na. Ganyan. TP1, 'di ba? Tapos kapag nag-TP2 ka, dito. Boom. Tapos ang ilalagay mo na niyan ngayon, ang gagawin mo na niyan ngayon is ilalagay mo yung entry mo or yung TSL mo sa TP1 mo. So ganyan yan. 'Di ba? TP2. Tapos TP3 mo, pangatlong resistance is dito. Tapos, i-adjust mo yung TP2 mo or yung entry point mo or yung SL mo sa TP2. Ganyan siya. So, ginagawa ko lang siya kapag ako talaga wala akong makitang ibang entry zones, no? And ayun lang talaga yung nakikita kong solid na entry zones and then nagti-TSL ako. So, ganun ako mag-hold kung mag-hold talaga ako ng pangmatagalan. Pero, since di naman talaga ako nag-hold, ito take profit na ako. Copy, coach. Sige. Kaya ganyan. So, SMC, um, ang ano naman kasi is isa sa part ng SMC or ICT is AMD. 'Di ba? Under siya ng AMD. Before ako mag-move on sa AMD, may questions ka ba about support resistance, Fibonacci, SMC? Okay naman coach, so far. Yeah. Okay, Sa sige. Fib, okay naman. Sa Fib gets naman. Zero, so 0.5 tsaka 0.618 ang golden Golden zone. zone. Yeah. Yes. Yes. So, kung titignan mo dito, no? Yes, pinasok niya yung golden zone mo. Pero, dahil may resistance ka dito, doon na din siya nag-reject.
'di ba? Ayan. So same thing, binasag niya 'to, 'di ba? Pwedeng maghintay ka ng retest dito or pasukan mo is yung support mo. Okay. Nasa sa'yo yun kung gaano ka-risky ang gusto mong i-take. Kung gusto mo naman safer entry, gagawin mo, ihintay mo tong support dito na ginawang resistance, tapos gagawin niya ulit support dito yan. 'Di ba? Nasa loob siya ng golden zone, unang-unang confluence, pangalawa, may support ka dito, and pangatlo, may FBG ka. 'Di ba? Kung yan, FBG, bottom ng FBG, Three confluence na agad. three confluence na siya, 'di ba? So, pwede mo na siyang pasukan ng buy kapag ganyan. Ayun yung mga A plus setup. More than two confluences or three. Tapos, isa pang dahilan na pwede mong gamitin is AMD. Ano ba ang AMD? So, accumulation, manipulation, tsaka distribution. 'Di ba? AMD is accumulation, manipulation, and distribution. Yan. Wait lang. Yan. So, accumulation, manipulation, distribution. So, paano ko malalaman yan? Unang-una kapag may news. 'Di ba? Automatic manipulation yan. Paano ko nalalaman? Ito, accumulation to. Mula dito hanggang dito. Hanggang dito. Yan. Accumulation to. 'Di ba? Nag-accumulate dito kasi nagko-consolidate lang siya dito. Yes, paangat pa din siya pero hindi yung sudden movements na ganito. 'Di ba? Yes, coach. So, accumulation siya and then bigla siya nag-manipulate. Bakit? Kasi may news. Ito yung binomba ng US ang Iran. 'Di ba? Manipulation, bigla siyang tumulo. Tapos nag-accumulate ulit siya. Consolidate. 'Di ba? Consolidate siya dito, mula dito, hanggang dito. Tapos, distribution, umangat ulit. Ay, hindi, manipulation. Umangat ulit siya. Bakit? Kasi nag-reach out ang Iran sa USA for Please. another peace talk, di ba? So, another manipulation. So, ngayon, nag-accumulate ulit siya dito, from here to here, accumulation ulit siya. So, ang iniintay natin na dapat niyang gawin is distribution na, which is pababa na dapat yan. So, dapat ang gagawin niya dito is pababa na. Distribution. Kasi Bakit? uh, sell bias pa rin, coach, sa Yes. higher time frame. I Higher see. time frame, sell bias pa din tayo. So, market structure. 'Di ba? Ang sabi nga nila, the trend is your friend. 'Di ba? So, ganun siya. And kung titignan mo kasi, magbabak tayo sa reviews, ang dami niyang kailangang kunin dito. Mga Ito, gaps. yes, ang daming gaps dito. Unang-una ayan. Pangalawa, na-fill na to. 'Di ba? Pero kung titingnan pa natin, hindi ko na makita. Hindi na pwede. Hindi na pwede. Pero ito pa rin yung kailangan niyang gap na pwedeng kunin. 'Di ba? Yeah. So, Mhm. ayun yun. So, ganun siya. Kaya nga kung eto, mapasukan natin ng sell tapos biglang nag-distribute, paldo tayo. Kasi ilang pips yan, more than 1,000 pips yan. Oo nga, coach. Yeah. 'Di ba? Yeah. So, pagka pala manipulation, ang iwa-watch out mo talaga is, News. pag nag-accumulation, iwa-watch out po talaga yung manipulation. Depende. Basta, um, Nakadepende siya. Kasi ang kadalasan talagang ginagawa ng market is accumulation, manipulation, then distribution. distribution. Yeah. Yes. So, minsan ang nangyayari kasi is accumulation, distribution, and then manipulation.
Pero bihira siya mangyari. Mm. Ang kadalasan talaga is accumulation, manipulation, distribution. Kung gusto mo mas makita, 1 minute. So, saan ka usually, coach, tumitingin ng AMD kapag ka yun ang pagbabasihan mo, coach? 15 Anong time minutes. frame po? 15 minutes din. Yeah. 15 minutes talaga ako. Lahat ng confirmations and confluences na tinitingnan ko, 15 minutes. And then, nag-execute ako sa 5 minutes. Bakit 5 minutes? Kasi mas nakikita ko yung confirmation candles doon. Kung ano man yung kailangan kong confirmation from that candle, doon ko tinitingnan. Okay. And then, kung gusto ko na mas marami pang confirmation, tumitingin ako ng 3 minutes, tsaka 1 minute. Ang tawag naman doon is time frame alignment. 'Di ba? Tinitignan mo from 15, 5, 3 to 1. Ina-align mo kung saan ba talaga mas magandang sniper entry. Kaya ako napapansin mo lahat ng entries ko kapag hindi na yung SL, puro sniper. Bakit? Kasi Yun nga, puro coach. Yeah. time frame alignment ang ginagawa ko. So, ganun lang siya. Okay. Gets ba? Gets, coach. Yeah. Any question? So far, wala, coach. Nagte-take notes ako eh. Yan. So, ganyan siya, no? Ganyan lang siya. Ayun muna ituturo ko sa'yo for today kasi Sige, ayokong coach. ma-info ano ka. Ma-overwhelm. Yeah. Yeah, baka ma-overwhelm yung utak mo and hindi na gumana, no? Ma-paralysis analysis